Good morning. Good morning, good morning, good morning. Dito kami ngayon sa simbahan. Magtutur kami. First destination dito sa simbahan ng Sagada. May kasama kami tour guide, si ate. Oras ngayon ay 7:18. Sama si Joshua. Si Mami. At si Ita. Si ate. Yan si ate. Ako namin. Ako namin gagawin. Hindi. Nan, baka gusto mo? Nakaon yan. Sa ganda may ganto. Huwag ka na mag-ganan. Ilagay mo na lang yung yan. Oo nga. Para kahit pa pa. Dito pa rin naman. At siya, pipa. Kailangan dito siya sa labas. Ako na po yung mag-guide kasi yung kasama natin sana, yung makakasama nyo, nag-Marlboro na, may guest kasi. Siya kasi yung pinakamatanda sa mga guides natin, kaya pwede siya for historical tour. So, ito yung pinaka-oldest na church ng Sagada. So, napatayo po siya, na-establish po siya ng mga American missionaries noong 1904. So, nung pumunta sila sa Sagada, etong si Father John Armitage Staunton, kasama niya yung kanyang asawa na isang nurse. Kaya't noon nagpatayo din sila ng isang maliit na dispensary na kalaunay nagiging kauna-unahang ospital sa Cordillera Administrative Region noon. So as far as Abra, dun sa Kalinga, sa Benguet, dinadala po nila yung mga pasyente nila dito. So etong church, 1904 siya nga na-establish. Si Father John Armitage Staunton na isang civilizer ang nagpatayo dito. So isa po siyang Anglican Church, Anglican Catholics po. So Episcopalians po yung nagsisimba dito. So 80% ng population ng Sagada, dito po sila nagsisimba. Okay. So Protestant Church po siya. Protestant? Yes po, from the Church of England po. Yung simbahan po ng Anglican, saka RC ba kayo? Roman Catholic? Opo. Oo. So halos very little po yung difference. Yung nga lang sa priest namin, we allow him to marry. Yung purpose po kasi yun, yung rason po nun, yung wife po kasi nakakatulong sa pag-spread ng word of God. Kaya po siya na allow na mag-asawa. And then yung pinakamataas sa RC is yung sa Pope, samantalang sa amin po is Bishop lang, yung isa Archbishop. Opo. Pero all in all, yung mga doctrines regarding marriage, baptism, confirmation, yung sa pagmimisa, pareho po yun. Almost the same. Kasi sa amin, we believe in the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Yung re-recite natin tuwing Mass, yung sa Apostles' Creed, Nicene Creed, Hail Mary, mga ganon, same pa rin po. Parehas lang. Mga mga kanta, yung mga hymns, halos the same na rin po. Ngayon naman ho yung maliit na pagkakaiba. Yung maliit lang, yung sa pag-aasawa ng pari namin. Yung pare, okay. Yung sa yung sa pinakamataas sa RC is yung
Pope, samantalang sa amin yung Obispo. Di po ako Yes po, pwede po kayong mag-picture sa But Not to Gubian dun sa akin. Yes. Merry Christmas. Holy Ghost. Yung nandyan? Yung wheel na po yan? Para saan po yan? Galing po yan sa Bumodok Waterfalls. Yan po ang ginamit nung dumating yung mga Americans para po i-generate yung mini hydro dam doon sa Bumodok na siyang nagpagana ng electricity dito sa area na to. 1921, may telephone na dito, may electricity din. So, tapos siya yung nag-cut ng mga wooden shingles okay, ng roof nito noon. Kasi dati, ang roof ng simbahan po namin noon, wood. Okay. Yung maliliit na wood. Pero nung nagka-World War II, na-struck yung bell tower dito sa harap. Kasi sa harap yung bell tower noon. Ito. Tapos yun ang nag-ignite ng apoy kung kaya siya nasunog. Oh, okay. So ito ma'am, tinransfer lang, nilipat lang ko dito. Yes po. Linagay po dyan to symbolize yung industrialization ng Sagada way back 1920. 1920. So, ito din, yan din. Yung mga tanim po natin dyan, na mga, pwede kayong mag-picture din sa paligid nito. Pine tree. Yung mga pine tree po natin dyan, yung malalaki, 100 years old na po ang ito yung isa. Yung harap natin. Edad na pala. Mga 100 years old na pine trees. Nabuwal na po yung iba. Oo. Transformed by the world, transforming the world. Sinasabi, may falls ba na malapit? Opo, ibig sabihin po, yung tumutunog na yon ay Pine tree. puno ng pine tree. Ang pagkakaalam ko naman, may sasakyan na parating. Yung kala ko naman, ayan na ulan, no? Yung pala yun. Hindi, ano yan, tunog ng pine tree yan. Very Oh. fine yung leaves kasi niya, kaya parang nagpupwisel sa itaas. Oo. Kakala mo lagaslas ng tubig na galing sa sa ilog. Karamihan pag nag-trekking yung mga guests, yung palaging tanong nila, ay malapit ba na falls? Dahil diyan. Oo. Saan tayo susunod na po? Diyan sa hagdan, aakyat na tayo dyan. Babalikan natin ang sasakyan mamaya. Pag Okay. iikot kasi tayo. Ano naman ito? Ito ay bahay ng ano? Yan yung sa taas, yan ang rectory, bahay ng pare. Yun. Sino po ang mayor dito ng Sagada? Si Felicito Dula po. Dula. Ano din, galing siya sa vice mayor siya dati. Ang area pala na to, private po siya. Private na pag-aari din ng simbahan. Kung kaya't may access po sila dyan. Sila yung naniningil ng 10 pesos pero hindi na tayo magbabayad kasi wala naman po sila. So excuse yun. Dahil maaga tayo. Maaga tayo. Yun ang
Diba? Yun ang privilege ng maaga. Maaga. Wow. Ini kalamansi. Ano po yan? Pinabayaan na orange tree. Ah, Orange tree na pinabayaan po yan. walang kumukuha. Oh, wala. Sila, halos nung mga high school kami dito. Halos lahat yan. Flower garden. Dito kumukuha ng bulaklak para sa simbahan noon. Pero nag-iba na po ngayon yung mga estudyante natin dyan sa may school dyan sa kabila. Cemetery Hindi na pala to eh. nagka-garden. Cemetery po siya. Madadaanan natin. Sige, stop muna tayo dito ulit para sa marites natin. So, yung nadaanan natin ng mga ano na yan, yung mga bato, para sa Stations of the Cross na yan, Way of the Cross. Ah, yun. Lenten season. Kaya may ganun kami papunta doon sa Calvary. Kasi dito sila dadaan. 14 ata, yung mga ganyan. 14 din. So, named, itong cemetery po namin, named din po siya after our patron saint sa Sagada, yung si Saint Mary the Virgin. So, pati din po yung school, Saint Mary the Virgin school po yan, SMSSI, yung sa school natin dyan. Etong cemetery naman namin dito, ano po siya, parang public cemetery. Privately owned, pero para sa public. Kasi yung lot, the whole lot ng Mission Compound, dinonate ng mga ano namin, ng mga ancestors namin sa mga Amerikano para i-improve. So, na-consecrate ang cemetery na to ni Bishop Brent. Kung maalala po ninyo yung mga Brent schools ng Baguio International Schools, Baguio and Cebu, sa kanya din nakapangalan yun. So, siya yung pumunta dito noong 1905, nakita niya na kailangang i-bless po ang cemetery, kaya bless na po siya. So, may special dito na ginagawa namin tuwing November 1st. Yun ang araw ng mga patay, yung All Saints Day. So, baka siguro nakita na ninyo yung sa movie ng Coco, yung Spanish animated movie. Ganon na ganon po siya talaga pag November 1st, parang sinusunog na, isang bumbulok na nasusunog. So, ganito po siya, yung picture po niya. So, ganyan, parang ganito. Parang Coco na talaga. Hindi kalimutan Ayan. ako. So, naging traditional sa Sagada na yung gamit na namin is yung sa wood or yung sa pitch wood, yung candlewood na tawag po namin na kapag sinindihan liliyab agad galing dito sa mga pine trees din. Dahil dito sa pag November, mas lalo na pag November 1st, ewan kung bakit ganun na umuulan po minsan, umaambon, malakas pa ang hangin, tapos malamig na malamig. Kaya naging traditional na ganun nga, to keep the fire burning. Yan na po ang ginagamit po namin. So, yan, may kakaiba din. Pansinin ninyo sa paligid kung ano yung kakaiba sa cemetery din namin. Besides yung ganito, na yung isa is bakante. Opo. Kaya Bakit karamihan, hindi nga napansin ko. para sa ano yan, para sa ka-forever niya yan. Sa partner, sa mga... Kaya, Ganun sa mga relatives, gano'n, no? hindi, sa asawa niya. Sa asawa. Pari po siya, pero may asawa po siya. Yun, kung kaya sinasabi po na ang Sagada may forever daw dito sa Sagada. Dahil po sa ganyan din, isang rason. Pero po, ma'am, yung tradition yun, hanggang yun, ganun pa rin. Yan, ganyan. Yung ganyan na may bakante, Opo. hanggang ngayon po. Ang galing. Kahit mga ordinaryong Yes po. tao. So, ayan. Free po ang lot. Di ba po sa ibang lugar is, may bayad yata? Yung lot, Oo. may bayad yata sa lot.
Ma'am, etong iba, bakit walang... Either walang asawa, Ganun. or Paano yung mga ano, na... naghiwalay. Hindi yung... na wala ng maaga. Yung mga wala pang asawa. Yung mga Ganyan. wala pang asawa, ganyan din. Ganyan. Sa mga asawa lang pa. Yan din. So we stay here para po sa Marites ulit natin. So you can look around the veterans tomb. Diyan po yung mga asawa, mga apo. Diyan po linalagay kung minsan. Yung And we have here naman din po yung sa Mama sa pan? isang member ng SAF 44, CPO2. yun. Siya po yung nagsabi dun sa isang kasamahan nila na kailangang lumangoy ka para ma-save po ang buhay niya. Kaya siya yung nag-save dun sa isa. Siya po yung last man standing noon. Siya yung kahuli-hulihan. Ito po yung may picture. Oo, yung may picture na brown. PO3 Noel o Golokan. Ayan. At dito, ang espesyal sa ano namin, sa cemetery namin, kahit patay ang mga yan, kahit po patay sila, nakakapag-usap pa rin po sila. Oh? Yes po, nakakapag-usap sila. They still stay connected. May Instagram ang mga yan. May Facebook sila. Yes po, dahil ito lang ang cemetery na ano, na may globe cell site. Kaya ayos Kaya sila may Instagram, may Facebook. Okay. Cell site natin. Yan yung building, isang pinakaunang building dito. Alin po? Sagada, yung sa baba ng cemetery na to. Oh. Laboratory po yan ng high school sa baba. Okay. Nandyan yung lab po nila. Yun, napapansin ko. At mamo, ito po ba yung sinisindihan na... Yes po, Na yan. kahit yung mahangin. Oo. Kaya kapag walang kandila. May kandila, pero kailangan pa rin lagyan ng ganyan. Dahil sa lakas ng hangin, sa lamig. To keep the fire burning Okay. po. Ano din dito kapag halimbawang walang kamag-anak tong isa, bibigyan ng kanyang kapitbahay. Ang galing. Parang responsibilidad na nila na kapag wala yung kapitbahay ng isa, bibigyan para Baka kung sabi nga nyo, baka nag-message sa Instagram. Oo. Yung may bakod po yan. Opo, bakit nga po? Yung mga madre noon 80s, nalason po sila. Bakit po? Hinalo yung rat poison doon sa flour. Tapos kinain, doon sila namatay. Yung kwento. Hindi ko nga rin alam, ano ba? Yung napagbintangan sa... Ang naghalong... Ano? Boomer! Si Boomer! Gagalit po siya. Lola na dito. Boomer! Kaya mo yan. Kaya mo. Kaya mo. Galing. Ano, sunod? Donald ha? Kaya mo si Pussycat ayun kaya mo yan? Wala ka dyan. Akala mo ha? Pussycat. Good morning. Good morning. Ba yan? Pag nabot kayo ng aso. Malayo ba? Ando dis una ni naman ayun na. Good morning. Good morning po. Baba ka na. Wala na si Boomerang. Hoy, Boomer. Si Bubur. Doon kami nagsisilid noon. Nung unang panahon, Nung 1800s pa. Prior to the coming of the American missionaries. Doon sa mga
ilalim ng Ilalim ng bato, mga bato. sa kuweba, kung saan may butas sa mga bato doon. Kaya't makikita po natin along. Wala nang imbalsa mo. Ay, hindi po kami, hindi namin ginagawa po yun. Yung pag-imbalsa. Ma'am, yung ganung ano, gawain hanggang ngayon, may- hindi na. hindi na. Hindi na po kasi binawalan na nila Dahil nasa ano. for sanitary purposes. yeah, Kasi tama. mga ngamoy, considering na ang ano po namin, ang town po namin ay maraming Magdulot ng sakit, ano. Bakit? Di ako makuha ng maayos? Hindi pa ka naka-portrait. Dapat sa photo. Tinuruan ng photographer. Halika dito, Kim. Ayun na nyo. Mamaya na ulit. Ano mo? Hi, Taro. Nasaan ka ngayon? Sagada! Si ate. Yes, ma'am. Ate, ano pangalan niyo? Fran. Ate Franz. Si Ethan. Joshua. Meron pa rin tao din. Part yun ng ritual. Kapag kasi nagdadala sila ng isang patay dyan, kailangang sumigaw sila. Kung minsan pa kakalampagin yung lata. Kaya siya natawag na Echo Valley dahil bumabalik yung echo. Pero dahil hindi naman tayo naglilibing, tas considering na sacred ground, bawal po sumigaw dito. Pagpapicture na po doon eh. Kung bubaba ka na dyan. Ay, sunod ba na? Malamig ah. Suot ko yung jacket. Ang base ni Jay. Zoom niyo. Zoom mo. How to zoom? Nasa ilalim Di ng ba bato. dito ma-zoom? Ha? Hindi masusum. Sinisiksik sa bato. Zoom. Zoom. Nagsuot ako ng jacket. Malamig. Oh, di ba? Sa taas. Sige. Hmm? Tarik ah. Tingnan mo yung tarik. Pakita mo yung tarik. Sabi ni Ma'am kanina. Okay, careful. Mahirap to kasi Ayun. Oh. so ganyan po kami naglalagay noon. So yung unang paraan nga ng paglilibing ganyan talaga. Pero yung pinaka-old dyan, yung nasa top, that is Lakay Pecan from our village of Demang. So nakikita ko pa, inuupuan po namin yung kabaong niya noon. Kasi ang lalaki, dapat gagawa siya ng para sa kanya at para sa kanyang asawa. Malaglag ka. Bali, ika-carve po yun. Uukitin po niya. Isang buong kahoy po yan. Isang buong pine tree. Tapos, ika-carve po niya yan. Tapos, i-fit ang sarili pag na-carve na. Kapag fit na po sila, gagawing imbakan ng pagkain, uupuan. Oo, yes ma'am. So, kaya naaalala ko pa, maliit po ako noon mga, wala pa ako sa
Mga daycare ba kami noon? Inuupuan namin yun. Tapos nung namatay siya, nakita lang namin na, ba't dun siya linagay? Yung pala ang gagamitin niya. Mm-mm. So, ma'am, ano yan? May mga kamag-anak pa na pumibisita dito. Meron po. May mga kamag-anak po sila. But tuwing November Sa ulo 1st, nila kung nasa ng kanilang ano, Mga ninuno, mga sinasabi. yung mga ninong. kamag-anak. Hindi magkakamag-anak ang mga yan. Depende po. Choice po nila kung saan sila ilalagay. Mga surveyors ang mga ninuno namin. Dahil pumupunta po sila, naghahanap ng ano, para kung Sa mamatay bakante. sila doon. Sasabihin yun sa mga family, sa family members, na doon dapat. Doon siya Yes po. Tapos malaki po kasi parang ano yung very high yung respect namin sa mga bilin ng mga ninuno. Kaya kung saan nila gusto, doon talaga namin sila dinalagay. Ibig sabihin mo sa ma'am, sa ilang mga ibang bahagi din, meron din. Marami po, hundreds. Libingan po yan hanggang sa may Lumiang Burial Cave. Libingan ang canyon na yan hanggang sa Lumiang Burial Cave po. So marami po Hindi pala nakakita yan. isang lugar lang na Hindi. katulad na cemetery na. Saan daw may Kung butas? saan may Kung gusto saan nilang may butas, kung saan magustuhan. gusto nilang malagay, doon po. Dito po kasi sa amin, may mga certain areas kung saan pwede yung suicide cases. So isang area naman po yun. Maternal death, isa naman din yun. Sa baba, sa pupuntahan natin, andun po yung mga namatay sa pagkatanda. Yung natural death. Mga Ibig sabihin, no, naka-organize din. Walang asawa at mga sa ilibig. yes po. Lahat ng nandyan sa baba. Mga yung ano dyan, yung pinaka yung youngest yan. Oh, teka lang. 88 years old. Nakita ba rin yung nakakaano sa FB noon, na post sa FB na nagpicture yung isang, kinuha niya yung buto dyan. Kasi nasunog yan noon. Nung nasunog yung bundok na yan, nasama ding nasunog yung mga kabaong dyan. Tapos may mga hindi nasunog na mga bones. May dumating na bisita, tapos kinuha niya ng mga bones sa taas na hindi nasunog. Ginanon, tapos nag-selfie. Nagkasakit po siya ng weeks. Walang malamang dahilan. Tapos may nakapagsabi daw na you have to get back to Sagada kasi ano siya doon sa you have to get back to Sagada to make amends doon sa ginawa mo. Tapos nung pumunta siya, ginawa nila yung ano dito, yung ritual. Nag-stay siya ng I don't think mga 3 days ata yun. Gumaling naman siya, bumalik ng Maynila. So ayan, yung mga ribs, ayun mga ribs ng nakikita dito. Linagay sa taas yung mga hindi pa nasunog na kabaong, tapos yung mga bones. Yan sa may bato yung isang ano. May laman yan Pwede yung pumunta ron? pwede naman. Tabi-tabi po Pwede doon. Pwedeng tignan. Okay lang. Doon kami sumisilong kapag maulan. Diyan. Yes. Kabaong po. Salamat po. Pwede sumampa. Buong ano yan, buong
upuan yan. Pero, Man mababali po yan agad-agad. guys, nasira. Lakay. Lakay pagdas. Lakay means old. Minsan na po. Old. Bumit po. Ba't? Ay, ba't? Maliliit sila. Yan lang talaga ang mga height. Yun ang imamartis kong mamaya. Okay. Sige, sige. Ganun. Dito. Parang di maka. Ready. Dito isa. Gamit. One, two, three. One, two, three. Matarik ng tulas, makipot, delikado. Pag ganitong traditional na tuyay, May mataas pa Oh. na madadaanan natin mamaya. Yun ang isang tour natin, part ng tour. Hanging coffee. Na mas mataas. The highest hanging coffins. The highest coffins. Siguro napansin ninyo na may di ba may iron bars ang mga yan? Ano ba? Iron bars na nakasuporta dun sa coffins. Meron. Ayan. Ang hanging coffins dito, nag-start po siya lately. So siya yung pinaka-bago, pati yung mga old na coffins, andyan po yung natanaw natin. Yung madadaanan din natin mamaya, yun ang more than 100 years old na coffins. Ito po ay bago lang. 1960s lang po to nag-start. Pero siya po kasi yung pinaka-accessible. Kaya dito kami pumupunta. But hopefully next year, yung mga coffins along dyan, yung sa canyon na yan, it will open. Kasi naman din na-inspect na po ng mga SB natin. Hopefully it will open next year. Kaya pala may mga baka. Oo, kasi approximately 1960s dahil umuwi na po yung mga minero galing ng Felix Mines and Dipanto Mines kung saan po nauwi nila yung mga iron bars from the mining firms. Yan ang ginamit po dyan. So underneath ng mga coffins may mga iron bars. So dalawa ang paraan pala kung paano po dalhin yung patay po dyan. Yung yung isa is lying position, kung kaya't may mga mahahaba po tayong mga coffins dyan. Ang isa po naman na paraan ng paglalagay yung na ginagawa ng mga ninuno namin, yung sa fetal position, yung binaluktot. Kung kaya't may mga maiigsi. Yun ho bang i-revolto na nakikita niyo na nakaupo? Parang gano'n? Parang ganun. Pauupuin po kasi siya sa kanyang silya. So, bali, parang siya, babaluktutin na ilalagay dun sa kanyang coffins kung kaya't may maiigsi. So, walang bata po dyan. Mga matatanda po lahat ang mga Mga matatanda dyan. babae na dalaga.
Yes, na hindi mga matandang mga taga-sagada. Either babae, lalaki, may asawa, ganun po. Dito kasi sa amin po, yun nga sila po yung pipili din ng nila ng paano po sila malagay din sa kanilang mga so titignan po natin. Ayan. Ito yung pinaka-traditional na paraan ng paglilibing sa amin. Yung matali po doon sa kanyang silya. Kung kaya't may silya po dyan, may part ng silya po doon. Yung tapat ng sumbad. Pero yung ibang parts ng silya na yan, tinangay na ni Egay. Kaya po wala. Itatali siya sa kanyang silya. Bali, doon na po siya declared na patay. Kaya't lalamayan po siya ng 24 hours. Hindi sa bahay. Pauupuin sa bahay, nakaharap doon sa may pintuan. Yung bahay po namin doon noon, hot po siya nipa hot na walang bintana. Ilang araw ho? Lalamayan 24 hours. 24 hours. Usually 3 days ang wait po namin. Pero kasi kapag patay na yung tao, hindi po yan considered na patay, until matali po siya sa kanyang silya. Doon na siya declared na patay. And then 24 hours, after 24 hours na lamay, aalisin na po siya, kakalagan sa kanyang death chair, babaluktutin ulit na parang yung sa yung sa baby, nakaganyan po siya. Tapos babalutin ng cloth, colored white and black. And tatalian po siya ng baging from the forest. Hanggat ano pa, malambot pa. Hindi po kami nag-iimbalsamo. That's why parang malambot, madaling ibaluktot yung sa patay. So ayan, kapag nabaluktot na, doon na yung time na kakargahin na siya from the house to here. Pero prior sa in the morning po kasi, ang gagawin ng mga mga lalaki sa morning ng burial day, pupunta po sila dito at around 5 to 6 muna. Dala-dala nila yung coffin from the house. So, mauunang madala dito yung coffins. Magmamanual drill sila, yung ganito. Unang dalhin yung coffin, gagawa muna sila ng scaffolding, mag-manual drill, tapos isi-settle na po yung coffin. Tapos aalis sila, babalik sila dun sa bahay ng patay. Sa bahay ng patay, dun na, kakalagin na po siya, yung sa babalutin na, tapos na parang pula. Ano po Parang mode of pula transportation kapag karga? Karga po. From the house, kakargahin po siya. Unang-unang kakarga sa patay, yung sa immediate relatives po niya, yung kapamilya po niya. After nun, kapag nalabas na sa bahay, ang mga community na people na po ang sasalod. Paano kargan ganun? Ganito po yun. So, ayan. So, makikita po natin dito yung mga lalaki, karga-karga po nila doon sa balikat. Yung mga babae naman doon sa ulo. At agawan pa kung minsan. Nag-aagawan po sila. Kung minsan din, parang bola ka na pinag-aagawan yung patay dahil sa belief din. Belief po kasi nila na kapag ang isang tao ay natuluan ng fluid o blood from the body, they would be sharing the good luck. Yung sa luck po from the dead. Napaka-interesting po yung yes po. Good luck daw po yun. Most especially so to married couples na hindi pa nabibigayaan ng anak. Ang belief po dun, magkakanceive na po ang babae in a few months time. Galing. Kaya sino ba naman ang ayaw dun? So, halos lahat ng mga community people na dadalo dun. So ayan, pasa-pasa from the house, kung minsan agawan, nakita ko nung bata pa kami, agawan, itatakbo ng isa, tapos pupunta naman yung isa, aagawin niya yun, tapos itatakbo ulit. Parang ganun. So madaling i-transport yung body from the house. Kasi nga tulong-tulong. Doon sa taas na po, sa view deck, hihinto po sila doon. Bali ang mga lalaki na po ang magdadala doon sa patay. Diyan. So ayan, ang ginagawa po namin. So you would notice na mga may names po sila, di ba? Yun ang Igorot names namin kasi sa Sagada nabibigyan kami ng 2 pangalan besides yung sa Christian name. Ang Igorot name, yun ang isa para naman po namin matrace yung mga relatives namin. Kung kaya't kapag ang 2 tao ay magkapareho po ang mga nila, ang names po nila, ibig sabihin nun, kamag-anak sila. So ano ho, sa atin nga, di ba surname? Ano ho dyan ang surname nila? Wala po silang surname, mga Igorot names naman ang mga yun. Igorot names lang. Ano ba? Bumitog. Si Bumitog, andyan yung Christian name niya, Dalmasyo Kalpi. Yung Kalpi ang ano niya,
yung surname po niya. Bumitog yung pangalan niya. Yung Palayaw, parang Palayaw. Pero Igorot name yun. So, dito mo makikita, dito yung justification na yung sa Christianity, tapos yung sa tradition at kultura ng mga taga-Sagada, hindi po nag-clash. Still nandun pa rin. Kumbaga, they went along po. Eto kasi si Bumitog, pag makikita po natin, may cross po siya, di ba? Ibig sabihin, Kristiyano po siya. Pero, na ginusto niyang malagay po dyan dahil ayaw po niya doon sa cemetery na malagay po siya 6 feet under the ground dahil din po sa belief. Paniniwala. Yung paniniwala na kapag daw nalagay sa ilalim ng lupa, hindi malayang makapaglayag ang kanyang spirit. Kasi confined lang siya doon. Ibig sabihin niya, yung ganyan paniniwala, kapag naandyan, may posibilidad Oo, na. yes po. Kapag andun daw sa kuweba, sa ilalim ng bato, kung saan may butas, kapag nahang na ganyan, malayang makapaglayag ang spirits. Yun ang parang yung sa animist belief. Ay, question po. Binabasbasan din po yan. Hindi na. Noon ma'am, pumupunta yung pare doon naman sa bahay ng patay, binabasbasan din yung iba, pero yung iba hindi. Hindi na. Yung late lang. Like, nakita po namin si Bumitog kasi tito ko po siya. First cousin ng mother ko. Binasbasan ng pare bago namin dinala dyan. Ito din sila kay Kajugan, yung last na lalagay po dyan, which was December 22 of 2010. Binasbasan din po siya bago dinala dyan. Bala, ano po? Kailan lang? Yes po. December 22 of 2010 yung last na lalagay. Tapos, from then on, wala na po. Hindi na po kami naglalagay ng budget. Ayan, makikita po natin dun sa madadaanan natin yung mas mataas pa na coffins na nalagay po dyan, which was believed to be the resting place nung mga naunang settlers ng Sagada. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So, we will see some pics na rin po dito. Kami po yung mga igorot na may buntot. Igorot na may buntot? Oo. Sabi po nila noon, yung mga igorot daw, may mga buntot sila. But it is not our buntot really. Part of the clothing. Kasi ayan. Yun po naman, clothing din po. Yan. Para sa ano man yung design, gano'n. Yes po. Etong mga traditional clothings namin, ginagamit namin noon. But hindi na po ngayon. We only use them during occasions po kapag may okasyon. Like yung sa, Bugnas. Bugnas, which is done thrice a year based on agricultural calendar, like sa planting, plowing, planting, and harvesting. Hanggang ngayon, Ginagawa din pa rin po to, yung sa ano namin. So, other times, kapag may guest po tayo, dinadala din namin sila doon. okay. Hindi pa Ganun ang rin business. Ito din is dapay. May ritual na ginagawa sa dapay. Ang isang dapay ay encircled lang po siya with stones. Kung saan, ito yung area kung saan yung parang yan sa Supreme Court or Judiciary ng mga ninuno namin noon. Dito sinisettling yung mga disputes between families at isa po din siyang school for boys noon, yung mga kids na maliliit dahil dito nila tinuturuan yung mga bata noon kung paano magiging upright kapag sila na po binata. Yan, nang nakikita bakit yung merong ano? ang nakikita po natin may pig po doon kasi may ritual nga. Binubutcher nila yung pig, they would say prayers and would be sharing the pig with other dapays kasi marami po kaming dapay sa Sagada po. Ito yung makikita natin sa pupuntahan din natin, yung coffee, kasi coffee plantation ang madadaanan natin. Ang otok ng Sagada, one town, one product ng Sagada is coffee po. And coffee Arabica po ang maramis, ang nag-thrive lang sa high elevated areas like ours po. So may kape, alamid po kami, yung sa tain ng musang. Ito yung Sibet Cup, yung musang na pinakamahal. So, tinatai po niya yun. Na-process na sa kanyang... Yes po, tinatai po yun. Yun ang kinukuha na ginagamit sa kape na mahal. Masarap po ba yun? Masarap po. Masarap po, sir. Hindi po Musang, yan pinupugas. alamid. Alamid. Yung sa Civet Cup. Yun po. So, pupuntahan po natin yan. Kasi yan ang kanila. Iyon ang sports na unang Sports ng mga... So, makikita po natin, mga kano po ang mga yan. Mga teachers.
ng Sagada. Ang first teachers ng mga taga dito, sila po ay mga mga Americans din. Kaya pala minsan, meron ako narinig na fluent mag-English. Ang himlayan ng mga unang settlers ng Sagada, founder ng munisipyo ng Sagada noon. Galing all the way from Ilocos Sur, si Biag po, Kabayo ang pangalan po niya. Dahil natawag po siyang kabayo dahil siya yung parang kabayo nagkakarga dun sa kargador ng mga Espanyol po siya kasi noon dun sa Ilocos, kaya siya natawag na kabayo. Very sturdy man, malaki po siya na mataas. So ayan, yung hindi namin alam yung ibang nandyan, pero yung sa pinakataas, Paano nadala yun? yung sa taas from the top na lagay. From the top. Eto, scaffolding din. Noon po kasi may marami pong mga vines dyan na malalaki. Kaya doon sila humawak. Ngayon nawala na eh. Noon marami. Nung mga bata pa kami, nadatnan namin pa yung mga vines dyan noon. Pero nung vine, yung parang vine, baging. yung mga labaging, yung baging. malaki. Oo, malalaking baging. Kaya yan ang ginamit po din nila. Mabuti, pinagbigyan tayo ng magandang panahon, ano? Kung madulas, hindi pwede ano. Oh. Nasaan naman tayo? Kung silang magpa-picture dun sa rock na yan. Kuweba din po yan, ma'am. Kaso hindi po siya pinupuntahan dahil medyo delikado. So, 80 caves ang Sagada, sir. Dami. May 80 caves po ang Sagada. But only few ang so, can take pictures. Pwede gawin panorama. Para makuha yung kita. Dito din nakakita tayo. Hindi na. Di katulad dun sa kabilang bundok, dun sa may Mount Ampakaw, na bayabas naman ang Bayabas, marami. ang karamihan. Dito is, yung, lang, kape. Kape. Tinanim talaga ho. Tinanim. Sino naman umakit dyan? Mga ano? Mga guest din. Mga guest. Mga guest na, Malalakas ang loob. Tatlo pala yan, no? matatapang, nagtatapang-tapangan. Tree house. Kaya lang, sarado pa yung ano, no? Yung coffee shop. Sarado po siya. Hindi yata ito mag-open. Anong oras na ba? 8:46. Baka siguro alas na. Videoan mo, abutin ko yung ring. Abutin mo. Teka lang, mamaya.